Kaya nga bigla ako naisip, etong si PIDEA agent, sir, boss, tama po yung ginawa nyo, kinapi-furnish nyo ang Office of the President, kinapi-furnish nyo ang Senate and Congress, particular doon sa Committee on Public Order and Illegal Drugs. Pero boss, baka naman po pwede nyo rin i-copy-furnish ang lahat ng mainstream media at dito natin malalaman kung papatulan ba nila yung letter mo o hindi. At pag pinatulan nila, well, buhay pa rin ang diwa ng demokrasya, buhay pa rin ang diwa ng malayang pamamayag. Pero pag hindi nila pinatulan tong letter mo, bilang ikaw yung taong nakapirma doon sa pinag-uusapang PIDEA document, alam na ho natin kung bakit nagkaganon. Have you Samahan nyo kami. Dahil maganda yung nangyari kagabi. It's actually a very, very big development. Sobra. It's a development that will debunk all the debunking that they're trying to do. Oo, ito yung sinasabi nilang AI na naging A1, di ba? Na, paano mo ngayon papasinungalingan yun? Sige. Yung mismong sumulat, Yung mismong yung mismong gumawa, yung team leader, no, tama. supposedly, yung mag-head ng operation na yun, now wrote a letter furnishing a copy to the Senate, to Congress. To Congress. And in-address niya yung letter kay PIDEA, PIDEA Director General, Undersecretary Lasso. Oo. And I think also furnished a copy is the Office of the President because PIDEA is Under ng OP. Okay. If we can take a look Sige at the pwede mo may basahin. letter kasi, di ba? Oo. Sa mga hindi pa nakapanood kagabi doon sa vlog ni Yung may letter Ma'am nga, pero yung pangatlo at pang-apat kong mata, baka, sige, try natin, i-zoom ko na lang. Hirap na ako sa mata ko, ikaw. Ako, nung pagtungtong ko ng 40, talagang nagsalamin na ako. Wala ka pa namang Hindi, 30. I'm only 26. Okay, wala ka pa Guys, I'm only 30, so... You better believe me. Hindi, so nakaano nga, kay DG nga pala. Director Virgilio General Lasso. is USEC level, di ba? Yes, oo. Okay. Parang sa PIA, Director. Kay Mr. Lazo siya naka-address. And then, we know na napanood nyo naman na si Madam, no? We're just... Ikaw, wait, audio namin, kamusta? Kamusta pala audio? At hindi na ako mapapagalitan, ha? Ayun. Sa audio. Greet ka muna, kunin ko lang po yung aking saklolong salamin, ha? Okay. Oo nga pala, magpo-formal lang muna kaming babate. Isang mapagpalayang araw ng kagitingan po sa lahat. At mapagpala naman daw po, araw ng kagitingan po sa lahat. Yun po, kagabi nagtawagan kami ni Pamela habang nagla-live nagla-live vlogging si Ma'am Maharlika. Ako rin eh. Bigla yun, no? Kasi parang may letter. Kung sasakyan naman natin kasi yung AI na kwento na yan, di ba? So si AI, sa sobrang talino niya, naisip na rin niyang, gawan ko nga ng lagyan natin ng role si team leader ng operations na dapat sumulat din siya kay Maharlika. So real time yung di ba? Real time yung paano AI. kung warm body na yung nakaharap mismo? And yung sana sana diba? umupo at ma-interview. At sana hindi masalbahe dahil sigurado ako, paglantad niyan, sisirain ang kredibilidad niyan. And boss agent, alam ko nag-meet na tayo, somewhere nung nagko-cover pa ako sa PIDEA. Kilala ko po, natatandaan ko po ang pangalan niya. Chinek ko lang talaga sa phone book ko. Wala na siya sa phone book ko. Pero alam ko na-meet ko na siya. I think sa letter niya, he kinda already gave, nagbigay na rin siya ng overview na he was terminated. Because part of his letter said, please be informed that immediately upon his reassignment, he's referring to himself, from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. So yun yung meaning ng IIS. Intelligence and Investigations Office, tapos yung RO naman, Regional Office. So, nilalaktawan na lang namin. And then part of his letter also said, unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. Now, this statement, Marlon, sinasabi nito ngayon, at nabigyang diin nito ngayon yung mga spekulasyon na meron ngang humarang sa operation. At pinatutunayan yan na meron talagang ganong klaseng pre-operations report at meron sila talagang ginawang report na siya mismo ang pumirma. So, ibig sabihin nito, totoo yung pre-operations report na inilabas ni Maharlika Vlogger at pangalawa, totoo rin na merong humarang na dapat sasalakayin nila yung unit 4C, 46C Rizal Tower sa Rockwell, Makati City. Yun din ngayon kasi yung ginagamit na argument kay Vlogger Maharlika na
parang, ano ba, sorry is it 46C or 4C? I think one of the document had a typo na naging incomplete yung address. And Yung ang unit ganda ng number. paliwanag ni Yes. Marlica Vlogger Yes. kasi human error daw yun. At katulad nung sinabi ko noon, sa police operations report or military report, normal lang ang nagkakaroon ng typo Mhm, error. mhm. Pero ang sabi ni Ma'am Maharlika kagabi, patunay to na ito human error at hindi AI error, di ba? So kasi kung AI ito, consistent si AI sa kung ano ang finid mo. Correct. If initially already ang finid mo sa AI is this unit number, all throughout, yun na yung gagamitin niya, di ba? Pwede rin naman maging AI to. Ay, iyon pala yun. Ah. Si agent, yun, Oo, yung pumirma. oo. Siya pala talaga, di ba? So, Oo. paano mo ngayon, sila naman, paano naman nila i-debunk yung pag-debunk nila? Yun nga. Nakakatawa, di ba? Sige, ituloy lang din natin. Okay, no? sige. Alam mo, also part of his letter, almost closing, it said, please spare me from this mess. Yeah. Nararamdaman mo na yung Mhm, mama na mhm. may fear na siya, no? Then- Malamang yan, hindi lang sa sarili niya, kundi pati sa family niya. Yes, spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. Meron Wow. na siyang bad experience. Ibig sabihin sa dati niyang hepe? Yes. And ito, searchable to kung sino yon, di ba? Yung mga panahong yon. Let's not mention a name. And Vlogger Maharlika also has not mentioned the name of this agent. Tama ba? Yes. Hindi pa oo. niya Pero minention, di ba? malamang alam na rin ng PDEA yan kung sino yan. Yes, definitely. And alam na rin tiyak yan ng Office of the President kung sino yan. Of At course. sigurado rin ako, pinapa-background na nila yan, pinapa-profile na nila yan, para naman mahanap nila kung paano naman sisirain ang credibility ng PDEA agent na yan. See, the letter was furnished, a copy was furnished to the Office of the President, Senate Committee, Public Order and Illegal Drugs, House Committee, Public Order and Illegal Illegal Drugs. Sinong drugs. ang chair ng Senate Committee ng Public Order and Illegal Drugs sa Senate? Si Senator Bato de la Rosa. Sino sa House? Sa Ay, House sa- of Representatives, dalawa kasi yung committee dyan. Iba yung committee ng House Committee on Public Order. May, Ang chairman dyan, kung hindi ako nagkakamali, si Dan Fernandez. Sino ba yung nasa Laguna? Oo. At ang Yung sa artista? illegal drugs naman, sa House Committee on Illegal Drugs, si Congressman Ace Barbers. Pakitama po ako kung mali ako. Ha? Opo, Ganun. tulungan po kami makapag-search Opo, online opo, and then if you can correct us if we are, para agad pong ma-address yung mistake. So, balikan ko lang, Lon. When did you start listening to Maharlika Vlogger? Nagpa-pop up na. Nakasubscribe kasi ako kay Ma'am Maharlika. Oo. When? Kagabi. Since when ka nag-subscribe? During campaign days ba naririnig mo na siya? Oo, nakamonitor na ako. Pero Yes. hindi on regular Oo, basis. oo. Pagka may time lang, Oo. or pagka nakita ko maganda yung title, medyo doon pa lang ako manonood, makikinig sa kanya. Oo. Ako din naman, because during the campaign, it Busy. was part din, sa amin kasi part, yung sa cluster ko, Oo. part yung ng monitoring eh. Tama. So, naririnig ko na siya and I know for a fact na diehard fan fan. and supporter ng Marcos. Totoo. Yes. Totoo. And all the more I started listening to her is when we were already out of office. Yung hindi na tayo part ng government. Same. Pareho tayo. And that's when I started sharing the same sentiment as hers because we're coming from a first-hand experience or personal experience, no? Nung naramdaman niya na i-express niya and then hanggang sa yung mga sinasabi na niya, parang istorya natin yung kinikwento niya. Ganon. So, Correct. hanggang sa, hindi ako na-hook, but then, hanggang sa I find myself relying to her information as my news. At ako naman, bumilib ako sa kanya kasi talaga namang hindi siya humingi ng pwesto. Yes. Kasi pag siya hingi ng pwesto, Mhm, American citizen siya. mhm. Talagang ang gusto niya lang, maipanalo yung kandidatura ng Pangulong Bongbong Marcos at gusto niya mapaganda yung kinabukasan ng mga kababayan natin Pilipino. Kasi naniniwala siya na si Pangulong Bongbong Marcos na sana ang sagot sa kahirapan, Yes, ang yes. sagot para labanan ang matlalang korupsyon. Pero katulad namin ni Yusek Pam na mga nagsasabing tingin namin nabigo tayo, nabudol tayo, higit lalo munghangaan si Ma'am Maharlika dahil wala siyang personal na intensyon. Ang kanya lang ay ipakita lang na ito talaga ang tunay na nangyayari. Ito yung mga dumarating na impormasyon sa kanya na sa halip i-address ng Malacanang bilang maayos na i-address to, maayos na tugunan, ang ginagawa pa, pilit siyang sinisiraan at nililigwak. Ayon na rin sa pagbablog ni Ma'am Maharlika. Maraming hindi nakakaintindi, maraming hindi nakakaunawa, maraming nandyan lang para may masabi na bitter kasi hindi nabigyan ng pwesto, bitter kasi ganito, bitter, fake news.
Pero if you come to realize and, think deeper and feel, yung maramdaman nyo yung sitwasyon, siya ang totoong tumutulong sa gobyerno. Kasi Totoo. hindi siya kiss-ass na, alam mo yun, kumbaga alam mo yung story ng Emperor's New Clothes, di ba? Yung parang hubad ka ng pinaparada, pero people are still saying na ang ganda ng cloak mo, ang ganda ng damit mo. Until one child said, nakahubad siya. And that's Maharlika. Na parang hindi niya sasabihin dahil lahat yun ang sinasabi. Hindi siya sumakay doon. Parang, something's wrong. We have to speak up. Hindi siya kiss-ass. Hindi siya kiss-ass. Na samantalang pwede niyang samantalahin ang pagiging malapit niya sa mag-asawang Ferdinand and Lisa Araneta Marcos. At ang daming risk na ine-expose niya ang sarili niya. Totoo. Ang kanyang kaligtasan ng kanyang pamilya, yun na lang ganyan na napaka-cruel ng online world because you're presenting it to a borderless world na Totoo. hindi lang naman Amerika o Pilipinas ang nakikipag-away sa'yo. Dahil may mga Pilipino sa ang sulok man ng bansang ito or mundong ito, di ba? Totoo. Ine-expose niya yung sarili niyang ganyan. Totoo. And then, she started to build up her credibility nung na nawawala naman ang credibility ng mainstream media. Totoo pa rin. Dahil, Sad but true. yes, unfortunately, dahil ang media ay naging pipi at bulag sa katotohanan na nangyayari. Diba? Allegedly, naging bayaran. Diba? Oo. And then people who, sorry, Lon, Sige. and then people who started to seek justice for the injustices na ginawa sa kanila, they turned to her by giving True. her these informations. Kaya nga bigla akong naisip, etong si PIDEA agent, sir, boss, tama po yung ginawa nyo, kinapi-furnish nyo ang Office of the President, kinapi-furnish nyo ang Senate and Congress, particular doon sa Committee on Public Order and Illegal Drugs. Pero boss, baka naman po pwede nyo rin i-copy-furnish ang lahat ng mainstream media at dito natin malalaman kung papatulan ba nila yung letter mo o hindi. At pag pinatulan nila, well, buhay pa rin ang diwa ng demokrasya, buhay pa rin ang diwa ng malayang pamamayag. Pero pag hindi nila pinatulan tong letter mo, bilang ikaw yung taong nakapirma doon sa pinag-uusapang PIDEA document, alam na ho natin kung bakit nagkaganon. Have you seen anything from, let's say Daily Tribune? Sa ngayon, Wala wala muna tayong asahan ngayon. Kasi kagabi lang naman to, tinalakay ni Ma'am Arlica. So, let's wait till tomorrow. Or hindi na news kung yun, panis na yun. Hindi, walang sa akin as a media, walang walang pagkapanis tong istorya to. Dahil mahaba ho ang pulburon serye. Yes. Lalo, halos araw-araw may iba-ibang impormasyon na inilalabas at iba-ibang ebidensya o dokumento inilalabas ang si Ma'am Maharlika Vlogger. So mahaba tong pulburon serye na to at kaya tayo excited ngayon. Kasi Ang aga namin, dito natin makikita talaga. meron tayong 495 na 495, sorry, nakikitambay sa ang atin dami, at no? nakikikape sa atin ngayon. At Nakikikape salamat po dito tayo. sa pwesto. Hindi na lang ho namin sabihin. Baka madami talagang. Kalaro ko lang Sa sila. stock room ko nga. Kalaro ko lang ho sila. Sabi ko baka naman pwede na kasi pag outdoor medyo mainit po at medyo maingay nga. Mapagalitan nyo na naman kami. nga. Salamat sa kaibigan ko nagpagamit na itong pwesto niya. And ayun. Diding Pineda, daming disgrasya dahil sa pulburon. Alam mo ba, Marlon, kung ano ang pinagdidistract nila ngayon sa kwento sa expose na yan? Ano? Yung worry ng ating Pangulo na nakakadalawang miss out na siya ng date nights. Wow. Pwede namang. Is that the best that you can do? Yan na lang ba? Oo nga no? Yan na lang yung ano mo, di ba? Di ba? Parang, aalis ka na, unang-una aalis ka na naman. I think paalis bukas. Alam ko nakaalis na o bukas pa, 11. Ano yung lukumalat sa social media kanina? May nagpadala sa akin ka. Totoo ba to? Yung inisnab? Yung inisnab si Vice President Sara Duterte. Ay, hindi ko alam eh. Nakita ko lang May din yun sa post nagpadala ng sa isang akin. social media. So, nakaalis na ba? Oo, hindi ko nga alam. Nakaalis na ba? Ang alam ko talaga, ang alam ko talaga ay, ang alam ko talaga, parang si Daryl pa Oo nga. na talagang pumesto si Vice President Sara Duterte doon, kung saan malapit doon sa hagdanan ng eroplano. Talagang, Hindi siya sinadya nakita? o hindi siya napansin? Ayun. May alam mo, if you kinda review the video, ang maganda naman nangyari dyan, di ba si PBBM ang umiwas or hindi nakita, dire-diretso? Baka yan, di ba? But you see, Oo. a slight, small effort from the First Lady na parang ginano niya si Sara. I-review mo. Paano Hindi na parang niya, ginanong ni? di ba, who's the guy? Sorry. Sino yung Si- lalaki sa gitna? Is that DFA? Teka ha, Secretary. tanggalin ko lang yung sounds ha. Di ko na pinansin yun. Ikaw talaga mabusisi, no? Sige, Rewind ko. i-rewind mo lang ng konti. Ayun, pumesto. Hindi ba si Sap Anton? Hindi, that's not Sapanton. Parang Sap Anton eh. Ay, yung sa mga nakapanood po ah. Hindi. Hindi, no? Manalo.
You see? Manalo, no? I don't know. Hindi ko masyadong, ano. Hindi ko masyadong. Oh, so, see, wait. She didn't have a choice. See? Oo, no? Yung Grabe, no? somehow, parang, Panoorin niyo po, yung saan ba to? TikTok or ano ni kay Sir Director Daryl? Daryl. Kay Director Daryl. Oo. Somehow you see a slight effort from the First Lady na ginano niya eh. Ah, Hindi pinapit niya hindi sa balikat. Kaya na-review it later, ginano niya, in-acknowledge niya, but briefly, very short, and then siguro na-realize niya, shit, di pala kami bate. So hindi na sila BFF? Di ba nag-apply pa, nag-volunteer to? I don't know. Bilang ano, di ba? You cannot impose friendship. You have to build it. Hindi pwedeng sabihin na, halimbawa tayo ngayon ang close natin. Hindi naman kita nilapitan during the campaign. Uy, close tayo tayo yung body No, we started Okay. building trust. Pwede naman ang BFF na budol friends forever. Hindi na best friend Oo forever, nga. kundi budol Oo nga. friends forever, di ba? So, we are seeing na somehow the comms team is trying to like distract the public from not noticing or not, not recognizing any news na about this hashtag Pidea Leaks. Di ba? Yeah. Somehow, Oo. ganun yung yung Big- nakikita ko dun eh. Bigyan daan ko lang tong mga kababayan natin sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Ano meron? Sabi ni LJ, pa-shoutout naman po from Winnipeg, Manitoba, Canada. Please watch Aster Amoyo, TikTok episode 184. Uy, ano kaya yun? Anong meron? It's about ano kaya yun sa ano ni Ma'am Esther, no? So, showbiz to. Pagka kay Aster Amoyo. Sabi naman ni Ana CH, bastusan na talaga. So, siguro pinatutungkalan dito ni Ma'am Ana yun nga, yung But pag-isnab what did she do? sa BFF Sara and BFF naman ni Sara si Pangulong Okay, Bongbong let's Marcos. revisit the issues. What did she do recently? Ang tanong actually hindi yung what did she do, what did she not do? You know kung ano yung hindi niya ginawa, Marlon? To Aha. speak about the issues on West Philippine Sea. Diba, lagi siyang no comment. Masyado nilang, masyado lang dinadivert. Salamat kay may bukas pa sa Pangulo. Ay, salamat. Oo. Yung parang, yung, alam mo yung, it's like giving up. Halimbawa, it comes team giving up saying, wala na tayong magawa kasi totoo yan eh. Paano natin ililigtas yung principal natin dyan? Doon yung iba to yung bola sa kakabilang court. Alam mo, ang Diba? talagang tingin ko, It looks like dinadivert nila. At saka talagang simpleng atake to. Oo. Although hindi nga simple, garapal na atake to kay Vice President Sara. Gusto nila, kung ano man ang sabihin o anong komento rito ni Vice President Sara tungkol dun sa issue ng West Philippine Sea, makanal nila. Yeah. Mahanapan nila ng, isang patibong, na tama lang yung ginagawa mo, Madam President, tama rin yung ginagawa ng comms nyo. Wag mo muna kayo magsalita kasi wala naman talaga muna sa mandato nyo yan. Diba? Kung tungkol sa DepEd dyan at no comment ka, ang third floor studio mismo ang bubulabog sa Marlon, inyo. you also hear some of them question yung DepEd decision to parang i-move yung afternoon classes na instead of 12 yata to 3:30 kung saan palubog supos ang araw. Kasi di ba ang katanghaliang 3:30 to 7:30 yata. diba? Parang Ang ganun. katanghaliang tapat kasi yun yung tindi ng init lon. Oh, pero alam mo yung eto initial Even lang. that day question. Oh, pero Parang ito minamali initial siya lang ha. ngayon. Initial lang ha. Papasok ka ng 3:30, lalabas pa rin ng mga estudyante sa bahay ng alas 2, alas 13. So, anyway, kung may ganitong klaseng plano, Mhm. dapat to pag-usapan ng mga stakeholders, ng magulang, ng teacher, ng mga weather forecaster, Mhm. yung mga nakakaalam po Oo. ng ultimo DOH, Mhm. at huwag sanang padaskol-daskol ang maging desisyon kung ipatupad ito. Aralin mo munang mabuti. Kung ano magiging pros and cons Sa may ganun sa ka. akin. Ang Oo. sa akin kasi, ang nakikita ko doon is, ginagawan niya ng solusyon. Sabihin naman natin, Tama yun. Oo, tama yun. Pero Tama alam mo, the bigger picture, ano yan, nature yan eh. If you fight against nature, nature wins. Hindi mo naman nasasabi, wag kang sumikat ngayon na matinding araw. Hindi naman mo ganun eh. pipigilan But then yun. the bigger picture here is, ano ang programa din ng government sa climate change. Correct. Ang additional EDCA sites ba which originated na ang defense nila or ang reasoning nila is to address climate change. Will more EDCA sites address now this? Hindi ko alam This asan ang angulo ng di ba? Anggulo, di ba? Nung Anggulo talaga, Tama, di ba? talaga. Pero yung kay VP Sara, yung ganitong plano, dito Ay, maulog, makikita sorry. yung liderato niya. Mhm. Alam mo bakit? Ganito siya kabilis umaksyon. So, maaaring hindi pa ito yung tunay na sagot kung paano may iwas sa heat stroke or ano man sa matinding init ng araw sa ang mga estudyante natin papasok sa eskwela. Pero dito mo makikita ang liderato ni Inday Sara na gumagawa siya ng paraan para tugunan, aksyonan at kumilos sa ganitong klaseng problema. Higit lalo ang nakasalalay rito yung kalusugan ng ating mga kabataan. O nga, meron tayong news, Marlon,
breaking news, gusto mo bang mabasa? Sige nga. Sandali lang, congratulations sa yabang mo Bakit? Positive ka. Ano, Alin ilang to? months na? Ay, positive Ayun, ba? Negative ba? ay, andyan yung result mo. Oo nga, kukunin ko. Kunin mo. Punta ni short. Tapos i-ano natin Oo, mamaya. i-ano mamaya. Nakita ko, napakayabang, nag-flex sa akin Siyempre. kahapon. May selfie video. Siyempre, ha? Sabi ko sana, huyo pam. Boy, Negative negative din ako. Nakita naman na natin Nakita sa naman natin. online Oo, yung oo. result. And you know what? Oh. Former Undersecretary Dr. Lorraine Badoy Aha, ano sabi niya? and at least 10 others Uh-huh. will also undergo drug tests, Wow! Nice, Yusek! then post their results on their FB page. Yun, no? May mga kumakasa sa drug test challenge natin. Alam mo, unang bekuha sa kahapon na sige. interview ito eh. Oo, si Atty. Vic. Yes, Totoo na monitor former ko sa ES Atty. SMNI. Vic Rodriguez. So, nananawagan din naman si Finlex din naman ng former ES yung result niya na negative nga ito at nanawagan sa buong ahensya ng gobyerno na magpa-test din. Na-interview siya kahapon sa DZAR, that's SMNI, frequency channel. Pero Atty. Vic, ihimo raw yung ginamit sa pag-drug test ni PBBM nung campaign. Gaano ka ihimo ba 'yon? Alam mo, minsan mag-ano kayo, minsan magtatanong ka, ito bang meron ba tayong hindi alam? Sa dalawa? Doon sa dalawa, are they, Ano ba? Bromance? no, not the romancing, Joke lang, are they joke lang. secretly talking and still Ngayon? playing good cop, bad cop? Oo. Pero laking risk Kasi kung sa May pagkakakilala ganun ko kay Atty. Vic, sa pagiging straight na tao, sa sitwasyon ngayon na lalong umiinit ang issue ng pulburon, Mhm. siya mismo, kung talagang nag-uusap sila pa, siya mismo ang magpapayo o siya mismo ang aakay kay Pangulong Bongbong Marcos o siya mismo ang magsasalita na kakasahan nila ang drug test challenge na panawagan ng taong bayan. Tanungin kita, yung bang nangyari kay Atty. Vic, masakit? Sobra. Ito, si Atty. Vic wala na sa pwesto. Oo. Isa na siyang kagaya nating pribadong Yes. citizen, Oo. di ba? Private citizen. This is actually the best time for him to air his side of the story. Yung sakit niya, pwede siyang mag-rant and all. But then, makikita mo yung mama, kapag sumampas sa isang interview, Marlon, napaka-professional. Walang, madiin ang mga sagot, may paninindigan ng sagot, never niyang binabadmouth pa rin yung isa. Pero sa isang banda, may mga bumabatikos doon. Sorry, Atty. Vic, kasi pinagtatakpa mo pa rin daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo paano ko sinagot siya? Mhm. Kasi lumalabas ngayon, sa pagkakakilala ko kay Atty. Vic, lumalabas siya ngayon, nagsasalita siya ngayon, issue-based at hindi personality-based, Yes, di ba? It's just unfortunate na syempre yung principal niya dati involved sa mga issues na concerned siya, di ba? Yeah. Nakakaano lang. But if you can revisit yesterday's 3 p.m. program ng, ano yata yun, ang title nun, Makialam sa SMNI, na doon po sumalang po ang inyong former ES na si Atty. Vic Rodriguez, pakinggan niyo po at napakagaling na sagot. Ano Alam mo, yung hamon niya, Marlon, sabi niya, paninindigan ko yan, tatayuan ko yan. Negative siya nun eh. Inabot sa akin ang result and I have to present the result. At meron pa siyang backstory. Dapat pala, pideya lang Pideya niya lang. isasubmit. Tama. Pero dahil ang likot ng isip ng mama at concern na concern sa principal niya, sabi niya, naku, maraming sorties na pupuntahan, baka salbahihin. Publicly or in nationwide, in national TV, pakita ko nga na pinareceive ko din sa NBI at sa PNP. Tama yung ginawa niya. Tama Atty. naman, Vic. di ba? Ang galing, di ba? Na-forecast niya yung Kasi ganun. sa, marami talagang may nananalbahe. Anyway, malungkot yan eh. Oo. Sorry, tapos isingit ko lang. Tapos sabi niya doon, naniniwala ako, nag-negative nga, di ba? Pinakita ko negative. Ba't naman bigla siya magpa-positive ngayon? Unless na gumamit ka. So, ibig sabihin Actually, niya, Atty. Vic, natawa ko kung doon. negative ka nun, wala kang dapat Oo. ipag-alala ngayon na Yun mag-positive ka. But then, of course, now, to address yung mga trolling na ginagawa dyan na parang nakapag-test na dati eh. Oo. Sabing ganyan, bakit naman magte-test ulit? Correct. Alam mo, sabi ni Pretty Banji, lumabas ang totoo ugali ng presidente. Ayaw niya siguro nag-away kay Lisa. Kaya di niya pinansin si VP Sara. Ang lakas ng loob makipag-away sa China, pero takot sa asawa. Hay talaga. Yun lang naman, we are this early and thank you to our 756 live viewers now. We just Pero wanted teka, to, yes. yung title natin eh. Mhm. Ito ang abangan natin ha. Magkaroon kaya ng Senate inquiry o Congress inquiry Yes. tungkol dun sa paglantad ni PIDEA agent para patotohanan at itanggi na yung AI ay naging A1 information. Galing mo, Ma'am Marley. Alam mo, I'm also waiting how PCO and how PIDEA now will counter this development. Correct. Because
unang-una na sila nagpahayag na hindi totoo yung nangyaring yon. And then, already, well, allegedly, PCO Strolls, allegedly, are now saying na fake news si Maharlika and things. Correct. At kung sino man mambabatas ngayon, ang nasa panig ng oposisyon, yung tunay na oposisyon alam natin, admin pa rin sila, sorry po sila Senator Bongo, Senator Tolentino, Senator Robin Padilla, Senator Alan Cayetano, Senator Pia, and Madam Risa Ontiveros, please. Diba? Ito na po, may lumantad ng PIDEA agent na pinatutunayan yung PIDEA documents na inilabas ni Ma'am Maharlika Vlogger. Baka naman ho, pwede na kayo mag-conduct ng Senate investigation in aid of legislation at hindi ho in aid ng kung ano-ano man hong mga interes na, pansariling interes ng ilang mababatas. Ganon din po sa mga congressman natin. Uy, may kapatid kang hindi nabanggit. Uy, si Senator Amy, ma'am. Baka naman, ma'am, di ba? Na para malinis mo rin, ma'am, yung pangalan ng Marcos na sa ngayon wala nang durugista sa pamilya Marcos. At alam ko naman, pagka nagkaroon ng Senate investigation, bilang kapatid, siguro mag-i-inhibit siya. I'm Pero very sure. pwede siyang manawagan sa mga kapwa niya senador na ituloy o ipursige ang pagpapatawag ng Senate investigation tungkol dito sa alleged PIDEA document na di umano noong 2012 ay dapat aarestuhin si Bongbong Civilian Bongbong Marcos, No, Senator, he was Senator Bongbong Marcos na para malinawan kasi ang nakasalalay po ang lahat dito na ang Pilipinas ay may pinamumunuan ng isang presidente may issue ng paggamit sa ipinagbabawal na gamot. Pasensya na, hingi din po kami ng pasensya na itong araw na to hindi po namin mabababaran ang inyong mga comments dahil po sa prior schedule na meron po kami ngayon. But then, are you ready? Pasensya na rin, Yes. Miss Flocky ha. Ayoko man basahin to, pero kailangan kong basahin yung message ni Miss Flocky. Flocky ba talaga? Sir Flocky. Basahin mo yan, lakasan mo. Ganda ni Pam. Oh, thank you so much. Wow, At diba? dahil dyan, narito tayo sa segment ng Third Floor Studio na Mind Your Own Opinion. Ay, Lon, may gusto mong magsabi. Ano? Don't forget to And don't skip ads. like, share, subscribe. Good morning to everyone. Kapi-kapi po tayo. Mapagpalayang araw ng kagitingan po sa lahat. At isang malayang umaga sa inyong lahat. Thank you. Mapagpalang umaga Thanks, sa inyong everyone. lahat. Walang nabasa Maraming salamat, may ha. appointment. Okay, Talagang thank you. Thank you sa oras ko. Bye-bye. God bless us all. Thank you, Lord. Thank you, Lord.